So mga kabanat, ang video natin ipakita sa inyo ngayon ay itong diskusyon ni na Congressman Marcolita patungkol nga dito sa issue ng Red Cross na talagang nakikita na dito na dapat talaga magawan din ng hakbang ito, no? Dahil alam naman natin mga kabanat, ang Red Cross ay hindi naman yan negosyo at saka yung dumadaan na pera dyan, pagkaalam natin noon na donation. Pag sinabing donation kasi mga kabanat, wala kang karapatan na maningil. So ang ginagawa kasi ni Senador Gordon ngayon, tama naman yun, sinabi ni President Duterte, dapat nga kaso lang, yung mali lang doon ay paimbestiga niya sa COA na hindi naman talaga saklaw ng COA itong Red Cross dahil nga private organization naman ito na galing sa donation ng mga tao. Once lang kung nag-iba ito ng patakaran na naging business na ito at nag-i-invest na ng personal itong mga ibang mga politiko o ibang like itong si Gordon, baka nag-invest na ito na parang pinagkikitaan na nila. Kasi pag sinabing donation na galing sa ibang tao ay dapat wala kang sisingilin ni peso dyan. Pray mo yan, ibibigay sa tao dahil nga ikaw ay sangkasangkapan lamang. Isa kang parang kumbaga ikaw lang yung tagahatid ng tulong sa mga taong bayan. Like itong tinatawag na RT-PCR na ngayon ay sinisingil ni Gordon at itong vaccine na sinisingil na napakamahal nga dapat libre nga yan sa bayan. Pero hindi natin diyan ay dapat ma-question talaga yan. Dapat questionin din yan ni President Duterte yung ginagawa ni Senador Gordon. Nga lang, yung sinasabi niya na ipa-audit, talagang hindi mangyayari yun dahil medyo mali yun dahil nga walang kapangyarihan yung COA dyan mag-audit. Pero siguro, kahit may kapangyarihan siya pa-imbestigahan ito, saklaw naman siguro ng Pilipinas ito, na itong ginagawa ng Red Cross, bagamat itong Red Cross kasi talagang dapat ay walang bayad dito gusto mong tumulong sa taong bayan, bakit sumisingil ka? Yung matandaan mga kabayan, itong Red Cross ay nakasingil ito ng bilyon-bilyon. Hindi ako magkakamali, halos may 1 billion ata itong sinisingil. Nagsabi nga si Senador Gordon, hindi sila tutuloy ng pagtulong sa taong bayan kung hindi magbayad itong gobyerno ng 1 billion. So yan ay medyo makikita natin. So dalawa ang katanungan natin. Bagamat itong video yung ipakikita ko sa inyo mamaya, ay discussion niya ni Congressman Marcolita. At ang katanungan nila doon mga kabanat ay sinasabi lang nila dapat na bang mag-resign Senador Gordon bilang chairman ng Red Cross. Dagdagan ko lang, ang aking katanungan naman, dapat ba mag-resign itong si Senador Gordon bilang chairman at saka or senador? Mamili na lang siya sa dalawang bagay na yan. Kumbaga mamili siya, mag-resign siya bilang senador o mag-resign siya bilang chairman ng Red Cross. Mamili siya sa dalawa na yun. Kasi nakikita natin na tila kailangan niya magpaliwanag dito kung talaga bang ang Red Cross ngayon ay talaga bang isang kumbaga isang ano na ba o ganyan din ba sa dati na libre yung binibigay o talaga bang naging negosyo na yan. Kasi pag sinabi kasi negosyo, naintindihan natin yan na kailangan talaga magbayad yung taong halimbawa magpapaturok dyan, bibili ka ng halimbawa yung vaccine na yan, kailangan mo talaga bumili kung talagang negosyo na yan. Kapag sinabi niya hindi, donation pa rin, ay wala siyang karapatan na maningil ng ganyan dahil nga donation ng tao yan. Wala kang kapangyarihan na gawing negosyo kung isang bagay ay donation lamang, di ba? So yan, so mga kabanat, panoorin niyo muna itong diskusyon ni na Congressman Marcolita. At nag-take two ako kasi hindi ko gusto yung unang topic ko. Baka mapulan ako kasi hindi ko nasingit yung gusto kong igawing title. Ang title kasi gusto ko sa video na ito, dapat bang mag-resign si Senador Gordon bilang chairman ng Red Cross o mag-resign bilang senador? Kaso lang, hindi kasi nakasama sa discussion noon sa nila ni Congressman Marcolita. Baka magalit si Congressman Marcolita. Baka sasabihin niya ay fake news yung nilagay kong title. Kaya inulit ko. At siningit ko yung word na mag-resign bilang Red Cross or mag-resign bilang senador. So mamili siya. So panoorin nyo ito muna mga kabanat, itong discussion ni na Congressman Marcolita. Maganda rin to at marami tayong matutunan. Nga doon nga ay valid din naman yung panawagan at inanakit ni Congressman Marcolita dito na dati yung Red Cross ay libre talaga at ngayon ay naniningil ng milyon-milyon, bilyon pa sa ating gobyerno, samantala yan ay donation din naman yung perang umiikot dyan. Kumbaga daluyan lang sila na silang tagahatid sa tao ng tulong. Subalit, malaging question nga, bakit nagkakaroon nga ng singilan itong si Senador Gordon?
So yung katanong ni President Duterte sa kanyang talk to the people ay talagang valid. Dito nakikita natin na bakit nga naniningil ng mahal. Hindi lang naniningil ng mahal. At sana hindi lang naniningil, dapat wala siyang sisingilin dahil nga yan ay donation ng mga tao. Once lang na maipaliwanag ni Senador Gordo na sasabihin niya, hindi na po ito matatawag na, kumbaga sasabi natin foundation, hindi ba? Parang ganun ang kahulugan nun eh. Yung donation. Pag sinabi kasi yung donation, like foundation, nagdo-donate lang ng mga tao doon eh. Kumbaga doon siya lang magdan. Ganun din nata ang paraan dito sa Red Cross. Like nagdo-donate tayo ng dugo, kinalaunan pagka humingi ka, bibili ka rin. Pero ang questionable. So yan, dapat walang sisingilin ng Red Cross. Once lang mga kabanat, kung binago na ng Red Cross ang kanilang patakaran na itong Red Cross ay ginawa ng kumbaga negosyo. So yan mga kabanat, panoorin nyo itong next kong video, itong discussion nila ni Congressman Marcolita. So saglit lang. Ano ko lang konti. Kunin ko yung ano. Halimbawa dyan, yung Philippine National Red Cross. Saglit lang ito mga kabanat. Ako high school pa lang ako, kabisado ko na yung Philippine National Red Cross. Hindi mo na itatanong din. Ako ay naging representative ng probinsya ng Tarlac. Ganun po ba? High school pa lang ako din. Kasama na ako ng administrator ng Philippine National Red Cross sa probinsya ng Tarlac. Alam ko yung ang gawain niya kasi ang PNRC pa ang tawag nun dyan, Philippine National Red Cross. Philippine Red Cross na lang. No? Kapag mayroong mga bagyo, may mga sakuna, yun na, pagdating ng mga pagbaha, alam namin ang gagawin namin sapagkat tinuturuan kami dyan eh. Ako ang naman ko dyan, pag alam mo na babaha o kaya malakas na bagyo at maraming mga na-relocate ng mga kababayan, ang palaging ginagamit mga eskwela dyan. Nakagad ako sa munisipyo sapagkat mayroong radio communication ng munisipyo. May kaugnay kaming mga opisina dyan kung paano nakagad ako sa Maynila. Coordinated na pala ako, no? Coordinated dyan. Alam ko na kagad kung ang estimated na number ng pamilya na naka-apektuhan. Na nasa eskwela halimbawa. Pagkaraniwan sa eskwela namin nilalagay yung mga nagsilikas ng mga kababayan natin. Halimbawa, bumaha. May estimate kagad ng Red Cross kung ilang bigas at ilang mga canned goods sa padadala. Minsan nga nag-aaway kami ng kapitan sapagkat nagagalit sa akin. Bakit hindi mo rin kino-coordinate sa kanya? Ang sabi ko, bawal sa Red Cross. Kapitan, sa regulasyon po namin sa Pilipinas sa Red Cross, hindi po kayo kasama eh. Nakakalap po kayo sa akin, bibigay ko po yung manual na sinusunod namin, hindi po kayo kasali. Hindi po ako kasali sapagkat ako ang kapitan. Tingnan po kung politika dyan. Tama po. Tingnan po kayo ako. At siguro, pag ilang araw, tatawagin ko yung administrator ng Red Cross para ipaliwanag ko sa inyo na hindi kayo kasali. Ito ay private pong organisasyon ng Red Cross at hindi kailanman ito sinasagot ng politika. Totoo po yun. Yan ang tutuloy dyan. Ngayon, ang Red Cross, pag nagbibigay, libre dyan eh. Yan ang pagkakataon. High school pa lang mga ko, alam ko na kapag tumulong ng Red Cross, ay libre. Totoo po Hindi yun. kaya nyo, kapag ginamit nila yung fasilidad nila, at nag-undertake na ng RT-PCR, nagbabayad ka ng 4,000 pesos. Hindi mo maintindihan dyan kung bakit ganyan. Ay iba na, ibang patakaran ng Red Cross. Hindi ganyan ang Red Cross na kilala mo dyan. Kasi ata akong dati, puro donasyon na din tinatanggap ng Red Cross. Kaya ata sa COVID, parang binibili na ata nila yung mga test kit, ano? Hindi ko po alam kung gano'n ang kanilang patakaran sa ngayon, Kong. Wala akong pakialam dyan kung binibili nila yun. Ang aking pinapaliwanag, kahit na yan ay binibili nila sa paraan na gumagastos sila. Ang Red Cross na alam ko dyan, na nagbibigay, tumutulong, na walang bayad. Kasi nasa-stock na graphic po sila ko, di ba? Sa iba't ibang mga organisasyon, no? Kaya, nakakabili sila ng mga supplies nila, ng mga kailanganin, ng mga tao na apektuhan ng mga kalamidad, at ibinibigay nila yun ng libre.
Ngayon kasi kapag nagsilbi sila, ang balita ko ngayon, pati vaccine ay magbibigay sila. Pero Paano magbabayad ka. Wait, Mhm. Naalala ko tuloy nung po nalalaman si Senator iniimbestigahan Gulong. namin ng PhilHealth, nakita ko na pati PhilHealth ay nag-advance ng 100 billion sa Red Cross. Na isa yun sa tinanong ko, 100 million. PhilHealth yan. Opo. Kaya ko isinama nyo sa IRM yan. Itong IRM ay ito po yung tinatawag nilang yung reimbursement mechanism ito dyan eh. Interim reimbursement mechanism. Ang binabayaran nito dyan ay yung nagawa mo na. Yung meron ng servisyo na render. Nakapag-silbi ka na, kaya yung babayaran ngayon ay i-reimburse na lang yung pera. Opo. Hindi nag-advance dapat dyan eh. Ang nangyari, pati yung National Red Cross, nag-advance ang PhilHealth ng 100 billion. Mhm. Pagkatapos, wala pa palang kaukulang board resolution, ay naibigay na yung 100 million. Hindi ganun ang patakaran ng Red Cross na alam ko dyan eh. Pasisya dyan, pero ang kinagisan kong Red Cross ay tumutulong nang walang bayad. Opo. Kasi ang Parang- kanilang Sa akin ngayon, kung sino yung namumuno ng Red Cross, hindi ko naman kilala dyan. Kung sino yung pinuno ng Red Cross kayo, Chairman. ano? Mhm. Ang kilala ko naman, mayroong isang senador na siya yung chairman ng Red Cross. Pero hindi ko alam lahat kung sino yung mga opisyalis niya. Siguro dapat siguro ay maintindihan natin ngayon bakit nag-iba yung patakaran ngayon ng Red Cross. Oo. Bakit ko ang punto ng Red Cross, di ba galing sa donasyon yan? Mula sa, baga, hindi naman sila nagdinegosyo para kumita, para magkaroon ng pondo kasi nag-stack na ng profit po sila, di ba? Mhm. Kaya yung pagkakaalam ko dyan, pili mo sa puso ko dyan, sabi ko nga sa'yo, malapit sa puso ko yan dahil bata pa ako, nalaman ko na sapagat nag-training ako dyan. Ang totoo niyan, nung kolehiyo na ako, o malapit na ako mag-kolehiyo dyan, naging representative pa nga ako ng Red Cross pa sana ay makakapunta ako ng Japan dyan eh. Ganun po. Pero hindi ako nakapunta ng Japan bilang isang youth representative. Wala akong isusuot dahil sa hirap ko sa buhay dyan. Substitute na lang ako, Red Cross ngayon. At kagabi ata po, ngayon naging paksa din ng pahayag ng Pangulo sa kanyang People's Address, ang kanyang panawagan ay sana. Kasi mayroon daw po yung conflict of interest. Kasi ang nangyayari nga raw po, kapag hindi raw nagbayad ang gobyerno, ang PhilHealth sa Red Cross, abay patitigil nila yung ginagawa nilang pagtulong sa pamamagitan ng RT-PCR test. Kaya daw napipilitan tuloy ang ating pamahalaan na gawa ng paraan itong pagbabayad sa kanila. Kaya sabi ng Pangulo Duterte, ito anya, napakasakit na katotohanan na nangyayari sa atin na binabantaan ng gobyerno na kapag hindi nagbayad, ay hihinto ang kanilang serbisyo. Yan ay napakalungkot din eh. Ang alam ko Red Cross ay tumutulong talaga. Nahimik na tumutulong yan sa pamahalaan. Malaki na itutulong talaga yan. Bakit ngayon, kabaliktaran na nangyayari, sila pa yung parang nananakot sa gobyerno. Kapag hindi ka rin nagbayad kanya, hindi na namin tutuloy itong ginagawa namin. Opo. At halimbawa ay tutulong sila sa pagbabakuna ng ating mga babayan. Bakit maniningil sila? Kaya ipaliwanag nila, nag-iba na ba ang patakaran ng Red Cross? Alam mo, nung kami ay mga bata dyan, at sabi ko nga sa iyo, nagkaroon kami ng parang convention. Ang natatandaan ko pa, dyan sa Film Live Auditorium, dyan sa Maynila. Alam mo, siguro pangalawang pagkakataon ko pala na makarating ng Maynila noon din. Ang naging guest speaker pa namin noon na secretary pa ng labor si Blackmore Legend. Yung kila, kung ano nang pagkilala sa Red Cross, nung panahon na yun, ito ay 60s and 70s din, ha? Bakit nag-iba ngayon? Dahil ba politik ang namumuno sa Red Cross? Bakit napalitan ng patakaran na non-partisan yan, non-political, bakit kailangan politiko ang manguna sa Red Cross? Kaya magkakaroon ng problema dyan. Wala halimbawa, yung politiko, siya pa naman ang chairman ng komite na umuusig sa inaakala nila na nanagawa ng iwalian. Yun ang po ko. Malaking problema talaga ito dyan. Kailangan ay magkamitan siguro, magtapatan tayo.
nagtataka ako din po, parang hindi napapalitan yung chairman yan, ano? Parang ako, mula nung magkamalay, sabihin, ewan ko lang po, parang mulat sa poll. Hanggang ngayon, mukhang isa lang po ang chairman eh. 1 minute. Hindi ko nga maintindihan din. Nung kami bata din, ako dinibro ng Red Cross noon. Sabi ko nga, high school lang ako. Opo. Alam ko, chairman ng Red Cross ay author ng libro, kung tawagin ay Loreto Parasulit. Pero ang pangalan niya ay Loreto. Loreto po. Oh. Ako hindi ko Ginagalang sila dyan. Sapagkat hindi sila mga politiko. Yun ay isang ng libro. Opo. Oo. Well, ako naman, Napapalitan din sila dyan. Napapalitan sila. ako nga naman po, mula sa pool, nung ako'y nagkauna ko yung Red Cross, yun na talaga ang chairman, kaya abisado ko na po eh. Kapag sinabi mo yung Red Cross, maaalala ko agad yung senador kasi parang pag-aari po niya yung posisyon na yun sa Red Cross. Baka mayroon ng investment si Gordon. Anyway po. Buksan makita din natin yan. siguro ang pagtalakay dyan. Pwede. Ang mamamayan dyan. Malaman nila, bakit nagkaganon Philippine Red Cross? Bakit nag-iba ng patakaran? Bakit nag-iba ng simulain? Opo. Bakit nawala yung mga layunin na pantulong at hindi nagiging politika ang labas? Mm-hmm. Siguro po, isang importante sa ating talakayan ng ating mga kababayan. Kung ano kanilang damdamin, siguro ngayon napapaisip din sila dahil kasi parang hindi nila napapansin ang usapin ito. Ngayon mukhang umiirit na dahil sa nga naman, bakit na ba ganun? Bakit na ba? Yun ang naging chairman ng Red Cross. At tapos siya pa nag-iimbestiga ngayon ng mga katiwalian sa pamahalaan. Partikular na nga po itong PhilHealth ko. Kaya sabi nila parang may conflict of interest. Gusto ko sana itanong sa kanila kung sila mo ba'y sang-ayon at napapanahon na magbito yung senador bilang chairman ng Philippine National Red Cross. Yan mga kabanat yung discussion. Kinat ko na doon kasi tapos na nga. Tapos ko na muna ito at saka ilalabas ko. So yan mga kabanat, may malaking issue ito na dapat sagutin nga ni Senador Gordon. Bakit nga ba nagkaroon ng bayaran na dyan sa kanilang serbisyo nga dapat ay libre? Diba? Yan ay libre. Pero nagkaroon ng bayaran. So dapat dan talaga ay masagot nila kung ano ba nangyari sa Red Cross. Yan ba ay hindi na siya dating organisasyon, binago na ba? At yan ba ay ginawa ng negosyo? 'Di ba? Para maintindihan ng tao kasi kung dati yan tumutulong naman talaga yan ng libre, ngayon ay talagang singilan. At napakamahal pang singil ni Senador Gordon mula sa 3,800 ngayon may promo pa siyang nalalaman, naging 2,800 na yung pagbabaksin. Yung RT-PCR pala, RT-PCR ata, napakamahal. Diba? Nasa 2,800 ngayon. Ang mura-mura niya lang yung saliva test. Bakit may nalaman pang saliva? Mas mura pala. Mura, diba? Dapat libre. Kasi kung tumutulong ka naman talaga sa bayan, bakit hindi mo gawing libre? At saka yung perang ginagamit dyan, hindi mo naman pera yan. Ay pera ng taong nagdodonate dyan. Na yun ang purpose ng taong nagdodonate dyan kasi para itulong din sa ibang tao. Yan ay ginagawa lang kasangkapan yung Red Cross para maipahatid yung tulong sa nangangailangan. Pero bakit nga naniningil itong Red Cross? Yan ay dapat masagot din ni Senador Gordon. Ano ba nangyari sa Red Cross? Yan ba ay hindi na dating Red Cross na nagbibigay ng libre? Ngayon nagpapababayad na? Ginagawa na bang negosyo ngayon ng Red Cross? Yung ginagawa kasi nakikita mo yung may less pa nalalaman si Senador Gordon nagpapabayad, nakikita natin at yung puna ni Presidente Duterte talagang hindi lang overprice yung babanggitin doon kundi isang hindi magandang ginagawa ng Red Cross lalo na sa pamumuno ni Senador Gordon na yan nga yung tanong natin, dapat na bang mag-resign itong si Senador Gordon bilang chairman ng Red Cross o bilang senador? Mamili na lang sa dalawa kung saan yung give up niya, di ba? Senador o pagiging chairman. Kasi kung ganyan, may personal interest ang dating kasi nakaraang hearing, nakitaan ko rin yan na parang may personal interest siya. Yung mga tema kasing pananalita na kahit itong hearing, hindi ko lang siningit mga kabayan kasi nakapokus ako doon sa issue ng Department of Health. Hindi ko naman sinasabi na mali yung ginagawa niya dahil sa pagdinig, pero hindi kasi maiwasan na mayroong personal na interest talaga dyan. Lalo na nun sa last hearing nung itong nakaraan na may binanggit niya, pating Red Cross, binanggit niya doon na sumisingil siya lalo ng RT-PCR at saka itong vaccine. Alam naman natin na itong Red Cross ay donation, yung mga perang dumadaan dyan. Pero kung maningil ka,
ay hindi na matatawag na donasyon yan, kundi ginagawa, nag-i-invest na ang mga taong nagbibigay dyan at kumikita ka na, parang nangyayari dyan, negosyo na ang ginagawa. So yan ang aking comment dito mga kabanat na dapat masagot dyan ni Senador Gordon para malaman ng taong bayan kung wala na bang dating Red Cross naging negosyo na ba ang Red Cross ngayon. So kaya ang tanong ko, dagdagan ko na lang, ang tanong nila ni Congressman Marcolita kasi dapat pa mag-resign itong si Senador Gordon bilang chairman ng Red Cross. Sa akin, dagdagan ko na lang, dapat mag-resign si Senador Gordon bilang Red Cross, chairman ng Red Cross or mag-resign bilang senador. So mamili siya sa isang dyan kung alin yung i-give up niya. So maraming salamat mga kabanat. At kita-kits tayo mamaya sa discussion naman ni Congressman Atienza mga 3:00 ng hapon. So maraming salamat at ingat kayo palagi. Magandang tanghali.